Dito tayo, sunod, mga kababayan. Alam nyo, at totoo lang mga kababayan, dito tayo kay Sara, no? At kay Madriaga. Ito pa, mga kababayan, kay Sara at kay Madriaga. Ano nga ba yan, Kent? Ito na, mga kababayan. Dito, mga kababayan, mukhang ang tawag dito, ang kasundaluhan at ang otoridad natin ngayon sa National Council, no, sa Pilipinas ay mukhang, 'di ba? Mukhang tutukan itong mga binulgar ni Madriaga. Mga kababayan, bakit nagkaroon ng submarine sa Bataan? At may mga lamang sundalong Chinese. Paano nangyari na hindi alam ng gobyerno ng Pilipinas at ng sandatahang lakas na mayroong submarine sa Bataan na dumaong na may mga sundalong Chinese laman at yun daw ay pumunta doon at naging security guard pa ni Harry Roque? Nako po mga kababayan, eto na. Mga kababayan, hindi ito basta-basta. Kaya magugulat na lang tayo yung ating bansa biglang lumubog sa tubig na hindi natin alam. Baka tinaniman na tayo ng nuclear sa ilalim ng dagat nito. 'Di ba? Isa ito mga kababayan na mga binulgar ni Madriaga ang posible ngayon natutukan ng NBI. Mga kababayan, ito po i-research ko lang. Madriaga nanawagan sa NBI. Ito mga kababayan, ako po. Sino nga ba si Pagkahiwalay nang naaresto ang lahat ng miyembro ng isang kidnap for ransom group sa Cainta, Rizal. Yung muna sir, what's the status of the cases right now? Tignan mo naman yung... May hawak daw ng mga ebidensya ang umano'y bagman ni Vice President Sara Duterte para patunayan ang mga alegasyon niya tungkol sa bise. Ayon yan kay ML Party List Representative Laila De Lima. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Kamakailan lang, lumutang ang sworn affidavit ng umano'y bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Mabibigat ang kanyang alegasyon laban sa bise. Gaya ng kandidatura raw ni VP Sara noong 2022 national elections na pinondohan umano ng pogo operators at drug dealers. Nako. Nakakulong ngayon sa BJMP sa Taguig si Madriaga dahil sa kasong kidnapping. At nitong December 8, nakausap daw ni Madriaga sa kulungan si mamamayang Liberal Party Congressman Laila De Lima. Ayon kay De Lima, sinabi ni Madriaga na mayroon siyang mga ebidensya na magpapatunay sa kanyang mga alegasyon laban sa bise. I asked him, meron ka ba na katunayan, mga ebidensya na magsusuporta dito sa mga alegasyon na may tumawag sa iyo, maski mismo nga si dating Pangulo tumatawag sa iyo, maski si VP Sara tumatawag sa iyo, itong Colonel Nolasco tumatawag sa iyo na instruction ito, i-deliver mo ito, etc. etc. Ang sabi niya, meron daw siya na ebidensya. Actually mga kababayan, dapat dito talaga kay Madriaga ihiwalay na to sa BGMP. Dapat inilagay na ito sa Witness Protection Program. Bakit si Kibuloy hindi nilagay sa BGMP? Doon pa sa may iba yung kulungan ni Kibuloy. Porket ba high profile? Wala namang pakinabang. Di ba? Kamanyakan lang naman yung problema niya. Wala namang kinalaman yun sa bansa. Kaya sa totoo lang mga kababayan, grabe po talaga ang sumusunod-sunod ngayon. Talagang the downfall of Duterte's talaga yan. Kay Pulong, kay Sara, kaya pala si Baste ang tatakbong presidente sa 2028 kasi si Baste lang ang walang problema si Baste lang ang walang issue ngayon. Si Pulong, si Sara mayroong kabilaan may ICI, may flood control. Si Sara naman may impeachment, may plunder, may Madriaga, may, di ba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, nakakatakot po talaga si Madriaga. Dapat ito talaga ilagay na ito sa Witness Protection Program. Kaya ayon nga kay Attorney Larry Gadon, di ba, nanawagan si Attorney Larry Gadon na kailangan si Madriaga ihiwalay na. Ano pa kasing tinagal ng Ombudsman at ng DOJ dito kung bakit ayaw nilang tanggalin si Madriaga sa BGMP? Ihiwalay na dapat nila yan. Tapos, kasi yan, malalaking issue yan Dapat tinutukan na agad yan Kasi imposible naman na konti lang ang trabahante dyan sa Ombudsman. Alam ko, mahigit 1,000 ang mga trabahante dyan. Dapat
Iba yung kay Madriaga, iba yung sa flood control, di ba? Iba yung sa ganito, iba yung sa ganyan. Di ba, mga kababayan? Anong silbi ng 6 billion pondo kung hindi agad maasikaso itong mga problemang ito? At take note, mga kababayan, kaya daw po isa sa nagalit si Madriaga kay Harry Roque kasi daw yung mga Chinese na sundalo at reaksyon ng mga DDS, nasa Netflix lang daw na kwento yan na may dumaong daw na isang submarine, tapos may lumabas daw ng mga sundalong Chinese. Sa Netflix lang daw nila napanood. Ito, sa mga DDS na nag-comment doon, sa testimonya or sa sulat kamay ni Madriaga na Netflix lang. So, ang director daw si Trillanes, hindi pa ba kayo nagtanda? Dati sinabi niyo rin yan. Ang director niyan, si Trillanes. Oh, sa ICC na yan. Oh, nasa helmet lang yan, nasa rice cooker. Hindi totoo yan. Nung nakulong si Digong, anong sabi ninyo? 'Di ba? Ngayon sasabihin ninyo Netflix lang. Ang direktor si Trillanes, kwento na naman ni Trillanes yan, kwento na naman yan ni Laila de Lima. Pag nakulong si Sara, mag-iiyak-iyak na naman kayo at sisigaw na naman kayo dyan, justice for Inday na naman. Kasi yung kay Digong, bring him home, kung walang nangyayari eh. Diba? Alam niyo mga DDS, magtanda na kayo. Ang sabi ninyo, si Trillanes ang direktor, si Trillanes ang may gawa. Anong kinalaman ni Trillanes dyan sa land grabbing ni Harry Roque? Diba? Malalaman naman natin yan pag si Sara nakulong eh. Ngayon, sisigaw muna kayo. Si Trililing na naman ang nasa likod. Siyempre, maniwala kayo nung una na pakulong nga si Digong eh. Kung mali ang pinaglalaban ni Trillanes, kung hindi totoo ang pinaglalaban ni Trillanes, edi sana hindi makulong si Digong. So hindi ba kayo nagtaka kung bakit si Digong nakulong, kung bakit si Digong hindi makauwi-uwi? Diba? Tanong ko lang mga DDS, kung talagang si Trillanes ay nagsisinungaling at kung talagang si Trillanes ay hindi totoo ang mga sinasabi, ano to, mas makapangyarihan pa si Trillanes kay Bongbong Marcos? Si BBM ang presidente, hindi si Trillanes. Di ba? So, hindi ba kayo nagtataka na si Digong nakulong, hindi na makauwi-uwi? Tapos sasabihin niyo ngayon, itong lahat ng sinabi ni Madriaga, utos ni Trillanes, directed by Trillanes. So, paano nangyari na directed by Trillanes, mismong asawa ni Harry Roque, sangkot sa land grabbing? Di ba? Itong mga DDS, hindi marunong magtanda. Ito, tingnan mo yun, no? Myla Roque. Pakita ko sa inyo. Paano mangyari ito, mga kababayan? Naaresto na rin ng Quad Committee ng Kamara ang asawa ng nagtatago ngayon na si dating presidential spokesman Harry Roque. Nag-issue ng arrest order ang Kamara laban kay Myla Roque matapos ipa-contempt ng mga mambabatas kanina. Pangatlong beses na niya kasing hindi sinipot ang pagdinig ng komite kaugnay sa illegal na pogo. Bukod sa pagpapakontempt, dati na ring inisyuhan ng sabina ang Mrs. ni Roque. Pero dinedma niya lang din ito. Nadawit si Mrs. Roque sa skandal ng Pogo matapos maungkat ang isang lease agreement na pirmado niya at ng ilang Chinese na konektado pala sa Pogo Hub sa Pambantarlap. Nadadawit din na ang kumpanya nilang mag-asawa sa Lucky South 99 na sangkot naman sa ni-raid na Pogo sa Porac, Pampanga. Sa ngayon, pareho ng pinaa-aresto ng Kamara ang mag-asawa. Kita ninyo? Tapos sasabihin ninyo ngayon, si Trillanes ang nasa likod ni Madriaga. Anong kinalaman ni Trillanes yun kay Madriaga? Diba? Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, hindi dapat si Madriaga ang matakot dito. Ang matakot dito si Sara. Tanong ko lang, bakit tahimik si Sara ngayon? Bakit mas inuna niya yung pandesal kaysa dyan sa issue ni Madriaga? Yan. Mga kababayan, yan ang tanong ngayon. Tapos ito pa, binulgar ni Madriaga. Mga kababayan, ito, submarine. Sa Bataan, Madriaga. Diyos ko po, mga kababayan, ito pa. Ikinabahala ni Pangulong Bongbong Marcos ang namataang attack submarine ng Russia sa exclusive economic. Samantala, ibinahagi ni Philippine Navy spokesperson
Balikan, May hawak daw ng mga ebidensya ang umano'y bagman ni Vice President Sara Duterte para patunayan ang mga alegasyon niya tungkol sa bise. Ayon yan kay ML Party List Representative Laila Deliver mo ito, etc., etc. Ang sabi niya, meron daw siya na ebidensya. Bago nito, nakatanggap daw si De Lima ng sulat mula kay Madriaga. May petsa itong November 17. Ipinadala raw ito ni Madriaga kay De Lima sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Attorney Raymond Balad. Dito, nagpapatulong daw si Madriaga sa kanyang mga kaso. Na ang sinasabi niya sa kanyang letter ay ginigipit lang daw niya siya dahil sa kanyang mga naging akusasyon laban kay Attorney Harry Roque. Ang sinasabi niya sa kanyang letter Anong connection ni is Trillanes na dyan? dahil meron siyang sinampang kaso about land grabbing somewhere in Mariveles, Bataan. Ayon kay De Lima, dapat silipin ng Office of the Ombudsman ang mga aligasyon ni Madriaga dahil seryoso at mabibigat ito. Dapat din daw masiguro ang seguridad ni Madriaga sa Dapat kulungan lang. kasunod ng kanyang naging salaysay. Nauna nang sinabi ni dating presidential spokesperson Harry Roque na black propaganda lang ang mga aligasyon laban Ayan kay na. VP Sara. Posibleng ginagamit lang daw si Madriaga ng mga gustong siraan ng bise. Dagdag pa ni Roque, hindi personal na kilala ni VP Sara si Madriaga. Ano? Nagbabalita mula sa frontline, JC Cosigo News. 'Di ba? Ginagamit lang at hindi kilala ni Sara si Madriaga. Kaya nga mga kababayan, nanawagan si Madriaga sa kanyang cellphone. Yung kanyang cellphone mga kababayan, nandun yung laman. Ito po, cellphone. Ayan, ni Madriaga. Mga kababayan, ako po, Diyos mio Marimar. Ano nga ba ang laman? Kinalaman sa palasyo, reklamo. Ito na mga kababayan. Ito Morning po sa lahat na nagpunta rito na salamat po sa oras na binigay ninyo. Yung ako po nagre-represent kay Ramil Madriaga, especially when nilabas namin yung kanyang notarized affidavit dated November 29, 2025, na naglalaman ng iba't ibang mga seryosong aligasyon laban sa Vice Presidente, laban kay Attorney Harry Roque, Pogo money, yung delivery, pick up ng pera sa iba't ibang location, and yung isang issue na matagal nang hinahanapan ng kasagutan yung tungkol sa magnetic lifter. Ayan na pa. na may traces ng mga shabu. So, sa ngayon po ay nakakulong si Yung magnetic lifter na yan mga kababayan, inutusan daw si Madriaga ni Man Scarpio na kunin yung mga shabu bago dumating ang PIDEA. Para pagdating ng PIDEA walang laman, mapahiya daw ang PIDEA at makulong si Jimmy Guban. Pero ang problema ngayon, kinanta ni Madriaga, siya ang kumuha bago dumating ang otoridad na PIDEA. Naku po, at customs. Naku po. Madriaga sa Annex 2 nililitis ang kanyang kidnapping case. Nung sumulat na rin po kami sa Ombudsman noong December 16, 2025 asking them to conduct further investigation and fact-finding. Kung kinakailangan magpadala sila ng mga investigador sa loob ng BJMP, matutuwa po si Caramel. Naku! And as we speak on the way na rin po yung aking staff para magpa-receive ng letter sa NBI asking them to request the court to conduct forensic examination sa 3 mobile phones ni Ramil Madriaga na nasa custody ng RTC 21 Manila. Nako, kailangan yung 3 cellphone ni Madriaga mabuksan ng NBI. Na nasa kustodiya ng Korte Suprema or ng Korte ng Maynila. So ngayon mga kababayan, ang tanong, yun bang cellphone na yun na nasa Korte ng Maynila, may laman pa ba? Nako, mga kababayan. Ito What's pa. the status of the cases right now? Nung mga 2 days ago po, nag-request sa akin si Miss Maan Macapagal na kung pwedeng ma-interview niya si Ramil Madriaga. Ang sabi ko hindi pwede dahil bawal magpasok kahit camera doon. Bawal talaga. So ang ginawa niya, yung old school way of interviewing, nagpadala po siya ng questionnaires. In-email niya po sa akin, we printed it, dinala sa jail. And kagabi ho, naibalik na sa amin yung sagot ni... Ayan, merong nag-comment, suspense, parang movie lang.
Ayan, isa din yan sa mga kinument ng DDS. Parang movie lang daw. Tapos ang director si Trillanes. Ako, sa totoo lang mga kababayan, kung movie lang naman itong kwentong ito, kapag nakulong si Sara, isa lang ang sasabihin ko. Sa mga nagsabing parang movie lang, sana hindi kayo magpalit ng pangalan pag nakulong si Sara. Kasi nangyari yan. Anong hamon ko kay Digong? Kapag nakauwi si Digong, sa katapusan ng taong ito 2025, magilit ako ng liig. Ngayon hinahanap ko lahat. Yung mga DDS na nagsabing kailan ako magilit. Nakauwi na ba si Digong? Hinahanap ko lahat. Yung mga DDS na nagtatanong kailan ako magilit. Paano ako magilit kung hindi nga nakauwi? 'Di ba? Ito naman ngayon ang challenge. Parang movie lang. Sige, hintayin natin. Caramel, doon sa mga tanong ni Miss Man Makapagal. So, lumabas na rin po ito. So, I asked her permission na i-discuss ko yung ibang bagay na to. Dahil po ito, isulat kamay ni Mr. Ramil Madriaga. Parang old school ho ng interview, no? Ng panahon, no? Tanong-sagot. So, dito kinukonfirma ni Caramel na 2 beses siyang binisita ni VP Sara. Yung isa ho, late night na ng gabi. At Late yung night. bisita naman po ay yung mga staff niya na nagpunta doon sa PJMP. Positive po ito. We have other sources ho na nag-confirm na talagang binibisita ni Caramel, ni VP Sara si Caramel. Ayan, yung patunay. Nung visit ko po ng October 18, may nakamonitor din po kada darating ako doon. Kasi hindi mo basta pwede makausap si Caramel nang hindi alam ng warden. Ayan. The next day, October 19, bumisita si VP Sara. At least may press con. Then may kumalat na text na nagpunta daw ako doon, kinunan ko ng salaysay si Caramel. At the next day, October 19 gabi, dumating si VP Sara. Pero yung October 19, hindi na po siya hinarap ni Caramel. May mga personalidad din po na malapit sa office ni VP Sara, connected na talagang kinakausap siya at gustong pag-usapan na lang ayusin yung problema. Dito rin po sa salaysay na sasagot sa tanong ni Miss Man Makapagal ay binanggit din po dito ni Caramel na yung kanyang... Actually, sabi ni Venice Vanogi, ayan, kahit ma-delete yung laman ng cellphone ni Madriaga, ma-retrieve pa rin yan. Hindi na po ma-retrieve. Kung naka-iPhone ka, tapos i-delete mo mismo sa memory, tapos hindi ka naka-backup sa kaniyang drive, wala. Mawawala siya lahat, hindi na siya ma-retrieve. At pangalawa, pwede naman nating sabihin iPhone XR, kung palitan ng iPhone XR yun, di wala na. Thank you. May mga pictures daw po siya ng deliveries ng mga pera, pick up, drop off, na nasa kanyang mobile phone, pati yung mga mission order niya na nakasave sa kanyang 3 cellphone na nasa custody ng court. So, we will be asking the help ng ombudsman, ng NBI specifically, i-forensic na yan. Makita natin yung mga sinasabing pictures na kung saan siya nag-iiwan ng pera, kung NBI, ano na? Pera, malaman na natin yung katotohanan doon sa sinasabi niya doon sa... Ito, alam niyo sa totoo lang, ilang linggo na tong nagngangalngal yung abogado ni Madriaga at ilang linggo nang binalita at nireaksyonan ng mga vlogger. Itong NBI hindi pa gumagalaw. Pinasa na nagpadala na ang abogado ni Madriaga sa ombudsman. Nanawagan na sa NBI. Pero yung lalaki na sinabing may headshot kay PBBM, putang ina, 2 araw lang aresto agad. Minsan nagtataka din ako dito sa NBI. Kapag malaking manok, hindi sila gumagalaw. Kapag ka-ordinaryong tao, ang bilis-bilis nila. Di ba? Nakita nyo yung nag-post ng headshot sa ulo ni BBM doon sa... Saan ba yun? Anong lugar yun? Pagadian? 2 araw lang, aresto agad. Pero itong kay Madriaga, putragis na yan, nagpa-press con na. Itong abogado niya, nakailang interview na, nabalita na kung ano-anong media. Ang NBI parang natutulog lang sa pansitan. Anong nangyari, NBI? Pag malaking tao, hindi kayo gumagalaw. Pag ordinaryong tao, putang ina, kinakapkapan ninyo, pinapadapa, dapa. Gumaganon pa. Akala mo naman manglaban yung tao, nga kahubad nga, wala ngang baril. Dapa, itaas ang kamay. Gumaganon pa. Putang ina, nag-post lang ng headshot. Inaresto nyo agad. Si Madriaga ang kadaming aligasyon, may abogado kompleto, dokumentado. Hindi gumagalaw.
Diba? Kita ninyo? Diyos ko naman. Diyos ko po. Kanyang affidavit. And ang isa pong mabigat na aligasyon dito, doon sa affidavit niya, is that doon sa kanyang efforts na pagtulong sa magsasaka, pumasok siya doon sa lote na binakuran ng Bianchang. At habang papasok sila doon sa lote, hinarang daw sila ng mga security guard na Pilipino. And when, nung tinanong ko po yung isa sa farmers, ang sinabi niya, sigurado kung Pilipino yan kasi naka-all blue. Yung typical na security guard uniform. And maya-maya at ang sabi nila is, saan kayo pupunta? Kinuha yung ID nila, Caramil at yung farmer. At nung magsabi yung abogado nila na mga kliyente ko to, titignan nila yung lupa, pinapasok sila. Pero maya-maya, lumapit daw or nakita nila, naglabasan sa tent, around 10 or more Chinese-looking person na naka-uniforme, nakapatig at may mahabang mga armas. Oh, ayan. Nung pinadescribe kung gaano karami, basta hindi bababa sa 10 attorney, hinarang kami ng mga Chinese na yon doon sa tent. Oh, di ba? So, si Caramil nakita niya, May mga sundalong Chinese na humarang talaga sa kanila. So, Oh. mabigat na implication. Bumaba dun sa submarine galing. May issue ho ng usapin dito yung seguridad. Ang plano ho talaga daw gawin dun sa lote na ng mga farmers. Ang farmers po rito around 75 families. Ang area affected is around 400 hectares po. Di ba? 400 hectares yan. Gagawing Pogo Hub. Meron pang ang sabi si Rocky dyan na gagawin niyang floating ano ba yon? Island yacht ang gagawin niya. Tapos mga Chinese na ang magmamay-ari niyan. Kasi mabibili na nila yan Pag nabili nila yan, sa kanila na yung isla, hindi ka na basta-bastang makapasok dyan. Kasi nga, nandyan na yung mga Navy ng China. Paikot-ikot na yan. O isa sa rason yan mga kababayan, yung Bataan, yung Sambales. Naku po, mag-ingat po kayo dyan. Kasi isa na yan sa pinagtiktikan ng Chinese. No? Kung makikita niyo, may mga malalaking barko dyan. Naku po, bakit nga ba ganyan na lang ka-agresibo yung mga Chinese? Dahil kay Digong yan. Bakit, mga kababayan? Meron akong iparinig sa inyo kung bakit hindi pinagbawalan ni Digong ang mga Chinese kahit peke ang dokumento, peke ang mga papel, at tapos pumasok sa politics, tapos nagninegosyo at nangungutkot ng bundok. Pakinggan ninyo mula sa bunganga ni Digong, mga kababayan. Dito nyo masasabi, ganun pala. Pakinggan. Ang negosyante na Chinese, natural born dito sa Pilipinas o from China, pagka dumikit sa akin yan, politiko ako, ma'am. Para sa akin, buto. At contribution sa eleksyon. Pera. Kailangan mo sa eleksyon, pera. Prangkahan tayo. Ang boto, pati pera. Kita nyo? Kita ninyo? Anong sabi ni Digong? Yung Chinese na yan, either born sa Pilipinas o hindi, kung galing China, kapag dumikit sa akin, boto, kailangan ko dyan. Koneksyon, pondo, sa eleksyon, kay politiko ako, putang ina talaga. Kaya nagkandalit-silitsi yung ating bansa Kaya nga yung West Philippines isa sa rason na naagaw ng China yan. Dahil sa kanya. Pakinggan ninyo, proud na proud yung mga DDS dito Pakinggan. Lahat ng negosyante na Chinese, natural born dito sa Pilipinas Quadcom yan from China. Pagka dumikit sa akin yan, politiko ako, ma'am. Para sa akin, buto. At contribution sa eleksyon. Pera. Kailangan mo sa eleksyon, pera. Prangkahan tayo. Ang boto, pati pera. Kita nyo yan? Kaya kahit drug lord, kahit mafia, kahit sindikato, once nakadikit sa kanya, pera. 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 Politiko ako, ma'am. Prangkahan tayo dito, ma'am. Pera. Boto. Impluensya, pera. Alam nyo na, mga kababayan. Ngayon, sasabihin ninyo, mabait ang China? Mabait talaga. Bakit? Nagkapera si Digong Boto, pera, pondo, sa eleksyon. Politiko ako, ma'am.
Kita ninyo? Kaya wag na kayong magtaka kung bakit ang mga pogo libreng magtayo ng sugalan, magtayo ng torturan, magtayo ng lupa at mangagaw dyan sa mga Pilipinong nagmamay-ari dyan sa Bataan, sa Maribeles, Bataan. Dahil kay Digong yan. Diba? Pera. Boto. Chinese. Kahit pinanganak yan sa Pilipinas o galing China, basta may pera. Pera. Mukha kang pera, animal ka, pistingyawa ka. Diba? Anong nangyari sa'yo? Kita ninyo? Pera. Lahat ng negosyante na Chinese, natural born dito sa Pilipinas o from China, pagka dumikit sa akin yan, politiko ako, ma'am. Para sa akin, buto. At contribution sa eleksyon. Pera. Kailangan mo sa eleksyon, pera. Prangka-prangkahan tayo. Ang boto, pati pera. Botang ina, ayan o. Michael Yang, Peter Lim. Ha? Ito pa, Sami Uy, Alan Lim. Pera. Lahat ng negosyante. Boto. Pera. Kailangan ko yan, ma'am. Boto. Pera. Kaya yung mga sinabi ni Ramil Madriaga, totoo yan. Pera mula sa droga. Pera mula sa pogo. Ganyan ang inano ni Digong. Inamin ni Digong sa Quadcom yan. Hindi nyo may tanggi mga DDS. Bakit sasabihin nyo na naman yan na edited? Putang ina, ipakain ko sa inyo cellphone ko eh. Sasabihin nyo na naman edited, kahit i-search nyo. Lalabas yan. Sabi ni Digonggong, bakit Duterte lang kaya mong batikusin? Sino mo gusto mong batikusin ko? Sila lang man magulo sa Pilipinas. May narinig ka ba na mga kakamping nang nanggugulo? May narinig ka bang kakamping na nagbabanta kay PBBM? May narinig ka bang kakamping na sangkot dyan sa katiwalian 2016? So sino gusto mong batikusin ko? Uutusan mo pa ako, channel ko to. Mag-vlog ka. Diba? O kung gusto mo, batikusin kitang pistingyawa kang hayop kang putang ina mo ka. Ngayon ko nga lang nakita yung pangalan mo, nagke-question ka pa. Gusto mo ikaw, kasali ka sa batikusin ko putang ina mo. Pinanganak ka pa ng magulang mo, dapat inapakan ka nung maliit ka pa eh. Diba? Alam mo ng batikusin ko, si Leni Robredo, inanahimik yung tao, wala namang katiwalian yun eh. Ni bodyguard nga, 75 lang, samantalang si Sara, 35. Si Leni Robredo, walang confidential pan, samantalang si Sara, 600 million. O kaya nga, di ba may kaso siya ngayon? Di ba? Ang tatanong ka pa, sinong batikusin ko? Alangan man ang batikusin ko si Chris Aquino. Si Chris Aquino na doon, nagpagamot. Di ba? Alangan man ang babatikusin ko si Risa Hontiveros. Inakita mo ang ginawa ni Risa Hontiveros. Pinakulong si Kibuloy na isang manyakis. Nakatakbo si Harry Roque, pinakulong yung Pugo Queen. Hindi ko maalala, Mr. Chair. Nandito pa si Joseph C. Yung Alice Go 2.0. Diba? Sino pang sunod? Putragis na yun. Sino gusto mong batikusin ko? Si PBBM? Kung sino pa yung kauna-unahang presidente na may awa sa tao, yun pa yung anuhin ninyo. Si Digong, do you think si Digong may awa sa tao? Utot ninyo. Alam nyo, nung panahon ni Digong, binaboy niya yung Malacanang, puro kondom. Tapos sasabihin ninyo, may malasakit sa tao si Digong? Putang ina, kung may malasakit sa tao si Digong, open dapat ang Malacanang sa tao. Bakit sarado? Pero pag mga Chinese drug lord, binabibisita niya. Diba? Bakit? Wala bang mali si BBM admin? Ba't di mo binatikos kente? Bakit ko binatikusin? Sinupurtuhan ko nga. Diba? Tanga ka ba? Batikusin mo. Bakit ako utusan mo? Igagaya mo pa ako kay Banat Bay, nakatatak sa live. Kapag tama, palakpakan. Kapag mali, banatan. Kailan ka ba nakakita ng pumalakpak siya kay PBBM? Buti pa ako, pumalakpak ako kay Grico Bilgica. Na ang sabi ni Grico, tanggalin ang amilyar. Ako, suporta ako doon sa sinabi ni Grico na tanggalin ang amilyar. Bakit? Bakit ka magbabayad ng tax? Ilupa mo yan. Ari-arian mo yan, nabili mo na yan. Bakit magbabayad ka pa ng tax? So wala tayong pinagkaiba sa Singapore. Tignan niyo sa Singapore. Bibili ka ng lupa, after 100 years, babawiin din ng gobyerno.
Kita mo yan? Diyos ko naman, bakit ko babatikusin yung tao? Gagawin mo pa akong DDS? Para kang si Robin Padilla. Ginawang kriminal ang Diyos. Sabi ni Robin, tignan mo, umaksyon na ang Panginoon. Kinarma na ang ICC, na-freeze yung mga bank account nila. Gagawin pang kriminal yung Diyos eh. Tapos nagtaka lang ako, may Diyos pa ba si Digong? May Diyos pa bang naawa kay Digong? Pagkatapos yung mura-murahin ang Diyos at sabihin niyang stupid. Tapos sabihin ni Robin, gumalaw na daw ang lumikha, ang pinaka-Diyos sa lahat. Gagawin niya pang kriminal yung Diyos. Pagbibintangan pa niya, Diyos daw ang gumawa kaya kinarma ang taga-ICC. Utragis na yan. Mga literal kay mga bobo, kay mga hayop kayo. Di ba? Kita ninyo mga kababayan? Diyos mio Marimar. Yun yung kasagutan. Kaya talaga sa totoo lang mga kababayan, si Madriaga. Tabi po ng dagat, paakit ng bundok. Ang gagawin daw dito is Pogo Township, Marina Yacht Club, ng mga Pogo. Pero hindi na ito natuloy. Sinimulan nung nilang gumawa ng kalsada, pero hindi na natuloy mula nung umalis na si Harry Roque at nagpunta sa the Netherlands. Sa ngayon po, yung land po, hindi na na-develop. Sira-sira po yung mga hinukay ng mga bulldozer. Utang ina mo, utusan mo pa akong neutral, hide kang hayop ka. Maglakad. Maputik po. So yung security aspect ko nito mabigat, kaya gusto namin makuha yung mobile phone niya. Ang sabi ni Caramel na-picturean daw niya no nasa taas siya ng bundok, yung mga Chinese military na naka-uniforme talaga ng patig at maraming bangka doon sa lote na yon sa isang cove, no? Kasi po maganda po yung location ng Lucky Beach, no? L-A-Q-U-E. Lucky Beach, doon po niya nakita yung mga maraming bangka at maraming sundalo. Sabi niya nga, numbering less than 100 na mga Chinese, mga PLA, no? Di ba? Marerecall niyo din po sa mga nung nakaraang taon may mga nahuling mga undocumented Chinese dapat ang persons otoridad sa dredging, sa mga barko po na nag-engage sa dredging at may nakuha na rin uniforme na dapat sa totoo lang mga kababayan, dapat yung otoridad nito, yung Armed Forces, yung Philippine Navy, dapat imbestigahan ninyo ito. Baka yung ilalim ng ng bataan na yan, baka nandyan na yung mga Chinese kasi may mga sundalong Chinese na daw na humaharang sa mga Pilipino dyan na hindi sila papasukin Oy, ako po'y nanawagan sa Philippine Navy. Alam ko nanonood sa akin yung mga taga Philippine Navy dyan sa Subic. Alam ko maraming nanonood sa akin, Philippine Navy sa Subic. Sir, ma'am, mga dyan, mga Commodore dyan sa PCJ. Sa Philippine Coast Guard. Naku, dapat imbestigahan ninyo itong sa Maribilis Bataan. Kasi napakaraming Chinese na sundalo daw doon Sinisita daw yung mga Pilipino at hindi pinapapasok dun sa isang lupa. Isang isla. Nako, dapat anuhin nyo na yan. Ako po'y nanawagan sa Philippine Navy at sa Philippine Coast Guard. Kay Gibo Chodoro, sir. Nako, kay Tariela. Nako, Diyos ko naman. Dapat imbestigahan ninyo ito kasi may mga submarine na daw na dumadaan dyan. Nako, delikado ito. Ginamit ni Harry Roque yung kapangyarihan niya noon bilang spokesperson ni Digong. Kaya din siguro hindi tumatanggi si Digong nito at hinahayaan lang si Harry Roque na magaganyan-ganyan dyan sa Bataan kasi malaki ang bigay. Nako, ikaw ba naman nagbibigay ka ng 36 billion sa kampi noong 2022 election? Tapos nagbibigay ka pa na, sabi nga ni Harry Roque mga kababayan, ito kahit si Harry Roque, mga kababayan, nadulas. Ito, kita ninyo Ito, Pogo, nagbigay kay Digong. Ito mga kababayan, Diyos ko po naman. Pakinggan ninyo, wait lang, wala palang internet. Mga kababayan, ako, delicates yan. Kaya, sabi ko sa inyo, mga kababayan, ayun. ingatan ninyo. Kasi si Harry Roque nadulas. Roque. Mga kababayan, nadulas. Pogo, nagbigay kay Digong. Ito mga kababayan, pakinggan ninyo Ang Pogo po, kabahagi po yan siguro ng isang industriya na nagbibigay ng cash resource sa presidente sa ating tama. Kita ninyo?
Kita ninyo? Ang Pogo po, kabahagi po yan siguro ng isang industriya na nagbibigay ng cash resource sa presidente sa ating Diba? Ang Pogo, nagbibigay ng cash resources sa presidente. Kaya naman pala, walang imik si Digong na puro sundalo na ng Chinese doon sa Maribeles, Bataan, at inagaw ang kalupaan doon at pinalayas itong mga magsasaka. Diba? Kasi nagbibigay naman pala ng cash resources. Diba? Kita ninyo? Ano? Ang Pogo po, kabahagi po yan siguro ng isang industriya na nagbibigay ng cash resource sa presidente sa ating Diba? Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, kailangan talaga itong mga sinasabi ni Madriaga, hindi ito pang Netflix ha, ito ay pang MMK. Hindi pa uso ang Netflix, may MMK na. Kaya tigilan nyo yung Netflix. Yung Netflix kasi, minsan dyan may mga movie dyan, mga fictitious. Mga fictitious, yung mga karakter dyan. Saan ka makakita dyan Netflix? Si Lapu-Lapu nagkaroon ng power, ang kapangyarihan ni Lapu-Lapu wala naman, kundi ang bitbit niya itak. Saan ka nakakita? Si Spider-Man nagkaroon ng pakpak. Saan ka nakakita ng gagamba may pakpak? Kakaiba yun. Mga fictitious or sa madaling salita, imbento kathang isip lang. Pero dito sa MMK, totoo ito. Maalaala mo kaya? Diba ngayon palitan natin? Madriaga may nakita. Diba? Yun, mga kababayan.